Yo, what's up, katropa? Ang ganda ng instruction, no, ni Prince, no? Yes. Diretso lang. Oh, diretso lang, Yun diba? ang landas sa kadiliman ng buhay. Naligaw ka ba? Oo, doon ako Okay. tinuturo sa ano eh, Area B eh. Area B. So, Ganun rin yung ba ako, guys? Wala na yan. Pogi, wala na yan. na kayo, diba? Di ko na kailangan pakilala sa inyo. Iba rin natin, Kuya Kim, ipakita diba? natin yung kagwapuhan natin, mambira. Gwapo ka ba? Hindi, medyo lang. Yan. Lagyan mo ng background music habang tinatanggal yung... Yan. This is Prince Octemia, and this is Kim Joven Deligero. In the house! Nagsasabing si Prince, Ano? ang landas ng kadiliman. Kaya nakadaligaw-ligaw ako. Alam mo, ang totoong tropa talaga, nakakabwisit. Pero nakakatawa din. Pero example na pala ako niyan. Oo, sample ka na nun. Pero alam mo, masaya maggala. Ito yung aking bisyo sa buhay, na makapaggala sa iba't ibang parish. Kagaya nito. Ikaw naman ngayon. Yeah, I think this is my first time in your content, no? Oo, kasi dati puro panggulo ka lang, di ba? Panggulo lang ako, no? Teka lang, prank ba to? Magkasabot ba kayo? Hindi. Baka... Dito prank. Hindi. Siyempre, kunwari hindi, no? And yun sinasabi ko. Okay. Pero mga katropa, sige. sa video na ito mga katropa, seryoso muna kami. Na may Seryoso? kakaunting pagpapatawa. Yan. Patay tayo dyan. Pangit naman yung sobrang seryoso, di ba? Uwi na ako. Kaunting pagpapatawa. Yan, pagpapatuloy natin itong video na ito pagkatapos ng service natin. Sa ngayon, ayun, kinuha namin to si Kuya Kim bilang manunugtog ngayon sa misa na gaganapin. It's nice, So, it's nice ayan. to be here, guys. A new Sa wakas, parish. Sa in my eyes. wakas, may matino na content na gagawin. alam nyo, nasanay yung mga kaibigan namin, pag kami magkasama, puro kalokohan, walang seryosohan talaga. Pero ipapromise namin sa video na ito, seryoso kaming gagawa ng content. Yan ang pinapangako namin sa inyo, mga katropa. Hindi ako sanay ng seryoso, uwi na ako. Sige. Okay. We'll try. Let's see. Magseryoso tayo paminsan-minsan, di ba? Sige, Oo. sige. Pero pangit din naman yung sobrang seryoso. Di ba? Magganang lang. Magsingit din tayo ng Sige, biro, sige. di ba? Kumbaga parang emotional roller coaster. Okay. Papatawa, seryoso, tapos Iyak, seryoso, tapos biglang tatumbling, tatawa. Yun, parang ganon. Di ba? Service muna kami sa choir. Okay? So, stay tuned lang kayo dyan. Mamaya namin papapogi. Yan. Sige, pwede mo ba i-reenact muna yung panggugulo mo sa vlog 15 ko? Paano, Ben? Hello mga tropa! Basta, panibagong araw, panibagong video na naman. May kasama akong mauli dito sa harapan. Pagpasensyahan nyo na ha. Pogi. Mga tropa, what's up? Pogi! Wala na yan! Naulo! Reenact mo. Sige. Tinulak lang. Wala na yan. Pogi, wala. Sige, isa pa. Yan. Reenact natin ha. Sige. Okay. Si Jubilea magla-lights camera action. Sige. Okay. Lights, camera, action! 5, 4, 3, 2, So mga katropa, what's up? Panibagong araw, panibagong video. Pogi! Wala na yan. Yan. May bago na naman tayong gagawing kalokohan, mga katropa. Isa pa. Sige. Isa pa. Ano yan? Okay, Mga tropa, what's up? Panibagong araw, panibagong video. What's up, Pogi? Wala na yan. Sira ulo! Sige, okay din. Well, sa totoong buhay, off-cam, alam nyo kami nito ni Kuya Kim talaga is puro kami kalokohan. More on kalokohan talaga kami. Pero may times nagseseryoso talaga kami. Minsan nadadapa kami sa buhay. No? Pero, minsan, ayan, mahilig din ma-personal kami sa isa't isa. Ayan. Tapos may angelus na, no?
Ano, patapusin muna natin yan. Okay, patapos muna. Mga katropa, please unsubscribe now. Ay, joke lang yan. Sabay. Ay, lagay mo sa bloopers. Sige. One, ready na? Ano bang pag-uusapan natin sa araw na ito? Sige. Ayan, Sige, pag-uusapan para may natin. challenge ganito. Sige, nangangako ako na kapag gusto kong sagutin, sasagutin ko. Ng buong katapatan, ng ayon sa aking makakayanan. Try ko, sige. Hirap talaga kami magseryoso pag kami talaga Sige. dalawang magkasama. Pero sige, Sige. we'll try our best para magseryoso sa video na ito. Napili ko kasing topic kapon nung sinabi mo, ay, niyaya mo ako mag-vlog tayo. May naisip na akong topic. Sa wakas natuloy din, no? Oo. Sa hinaba-haba ng Oo. panahon. Natakot karamihan sa atin pag-usapan to. Yun. Pero Ayoko na. totoo Hindi. Huwag ka matakot. Abot mo Pero- tanda-tanda ako na, matatakot pa. Totoo mangyayari sa buhay natin to. Oo. Talagang hindi natin matatanggi mangyayari sa buhay natin to. Darating tayo sa kamatayan. Kamatayan. Physical na kamatayan. Yes, physical na kamatayan. Linawin mo. Paano yung matatakot ka? Sige nga. Sample nga, natatakot ka. Paano ka matakot? Natatakot kasi ako, hindi ako nagsasalita eh. Ano? Hindi, yung mukha na natatakot. Sige. Yan. Yan. Okay, sige. Pwede na yan. Tapos nanginginig ako. Ganun. Okay, paano yung nginig? Tapos hindi ako nagsasalita. Paano kapag, kunwari may 24 hours ka na lang para mabuhay sa mundong ito? Ano yung mga gagawin mo? Well, alam mo, Dapat challenging. na-share ko na yan sa isang babae eh. Hmm. Na halimbawa, hindi scripted to ha. Baka Oo. isipin nila scripted. Alam mo, may nag-share kasi ako sa isang kaibigan. Na ano kaya kalabitin ka ng anghel, no? Sabihin sa'yo, excuse me, Prince of Femia, may 24 hours ka lang. You have 24 hours to live. Mamayang gabi, siyempre, ang gagawin ko, pipilitin ko sa mga sandaling oras na yon na natitira, maging pinakamabuting tao ako na nabubuhay sa 24 hours na yon. Yun. Yayakapin ko yung mahal ko sa buhay. Siguro kung nagbabike ako, or actually may sasakyan ako. Pero, ay, hindi. Siguro pag may nag-cut sa sa daanan ko, hindi na ako magagalit. Okay. God bless. Siguro pag may nag-snatch ng cellphone ko, baka habulin ko pa eh, bigay ko yung charger eh. Kasi wala may 24 hours ka na lang para mabuhay eh. Maglalaro ka ba ng ML? May 24 hours ka na lang to live. My gosh, papatawarin mo na lahat kahit gaano kasama yung ginawa Oo. sa'yo, Kasi diba? may 24 hours ka na lang para mabuhay. Pipilitin ko na sa mga huling sandali na yon, ako yung maging pinakamabuting tao. At ang buhay kasi, hindi naman yan... Ako kasi, mas matanda kasi ako sa mga kasama natin, di ba? Mas, ako namumuhay ako sa ibang bansa kung mag-isa eh. Kumbaga mas malawak na yung experience ko sa lahat. Kahit isama mo pa yung mga matatanda doon sa samahan natin. Sa ganung aspeto, sa tingin ko mas pa rin ako sa kanila. Maliban na lang sa pag-aasawa kasi wala pa naman akong asawa. Ayun, doon nila ako magbibigyan ng payo. Pero sa buhay, mga pagsubok, mga halos yung life and death situation, marami na ako niyan. Well, Kuya Kim, in reality, sa mga katropa natin nanonood, Sigutin muna natin yung tanong. hindi natin alam kung kailan talaga tayo mamamatay. Yan yung reality. Hindi natin Pero, alam. ang isa sa mga sure talaga tayo, darating tayo sa kamatayan. Since, kunwari, 24 hours ka na lang dito sa mundo na to, kunwari, buhay. Ano yung legacy na kaya mong iwan sa lahat ng tao? Sa lahat ng kakilala mo? Yung maaalala sa'yo? Well, pag nagra-radyo kasi ako, lagi ko sinasabi doon, ako po inyong lingkod, Brother Kim Jove, na naniniwala na ang totoong pag-ibig ay hindi hahantong sa masama. So yung kasabihan ko na yon, kahit sa mga youth namin sa amin, sinasabi ko yon. So siguro doon nila ako maaalala. Aside sa malakas ako kumain, sa mga advice din, sa mga... Alam mo kasi marami na akong nakasama na mga bata na talagang nasaksihan ko na lumalim sila sa pananampalataya sa Panginoon. Siguro doon maaalala din ako ng mga taong yun. Nagkaroon namulat sila sa spiritual
dahil sa aming mga pag-uusap. Whenever I see them na nagkaroon na ng mas malinaw na direksyon yung buhay nila, diba? Dahil sa aming pag-uusap tungkol sa buhay-buhay, I really feel fulfilled. Parang mas daig ko pa yung nanalo sa loto, sa nakakatabang pakiramdam sa puso. Since pinag-uusapan na rin naman natin yung kamatayan, in simple words, how do you define life? Life is about others. It's not about you. Yun lang. How could you justify? Sabi mo short lang, mas ngayon ano Hindi, na. justify mo. Oh, napakasimple nun. Well, nabubuhay tayo para sa iba eh. Kasi yung purpose natin, kung yung purpose natin sa buhay, ako kasi yung trabaho ko before, marami naman talagang pera dun eh. Pati sa punto na hindi ako masaya, kaya nagsettle ako sa Pinas. Meron naman ako sarili, namumuhay ako mag-isa, ako nagbabayad ng bills ko. E di, ang problema ko lang yung pang-araw-araw ko na pangangailangan. So, yun lang yung aking pinoproblema. So, i-provide naman ng Panginoon, narealize ko na masaya ako makibahagi sa isang organization, kagaya ng religious organization natin, na kung saan nakikibahagi ka upang yung mga tao ma-maintain sa Panginoon at makaakay pa ng iba na sa pamamagitan ng aking pag-awit, pagtugtog, may mga buhay na nababago, may mga pananaw na nababago. Just imagine, when we sing our praise and worship, no, hindi mo alam yung mga dala-dala ng mga attenders eh. Totoo. Iba-iba yun. Diba? Meron doon, hindi mo alam, magpapakamatay na pala mamayang gabi. Yes, may mga suicide. Pero dahil sa narinig nila yung awit ninyo, na may kasamang tugtog, syempre, yung mensahe ng kanta na sinamahan ng banal na Espiritu Santo, na maaaring magbigay ng kalakasan sa kanila yon, na unti-unti papasok sa kanila yung solusyon sa kanilang problema sa pamamagitan ng Holy Spirit, no? Uuwi sila na may daladalang pag-asa. Na imbis na magpapakamatay sila that day, hindi na lang nila itutuloy. Kasi Kaya, nakaramdam sila ng yes. pag-asa. Diba? Alam mo kung marirealize lang to ng lahat ng kabataan sa Ambel kung gaano kalaki at kaimportante yung misyon ng pag-awit. Kagaya nung in-example ko na may mga taong hindi natin alam ang dala-dala na humuhugot sila ng lakas sa pamamagitan ng pagpupuri sa Panginoon. Mas malalim na yung ano mo, yung mas malalim na yung direction mo sa paglilingkod sa Panginoon. At diyan ako nag-decide na mag-settle sa Pinas upang gawin yun. Yung paglilingkod na yun. At prayer ko lang, siyempre, na hindi ako magbago. Laging i-maintain yung intention. Pero realize nyo yan eh. Nawa, lahat ng mga kabataan na kasi karamihan talaga, hindi pa matured. Yes. Pero pag dumating sa punto na ako kasi sa pamamagitan ng pagsubok namin sa pamilya, doon ako nagising eh. Sa ganung aspeto. At salamat sa Panginoon dahil nagkaroon ako ng pagsubok na gano'n sa family. Kaya namulat ako sa spiritual na buhay. Kaya ako minsan malungkot kasi may mahal ka sa buhay na halimbawa aalis or namatay, di ba? Sa heaven na or aalis sa piling mo. Eh kahit na malungkot ka, kailangan mong magpatuloy na kasi ang goal, ano bang goal mo? Ano bang siyempre kaya mo bang isakripisyo yan para sa paglilingkod sa Panginoon? At magtiwala tayo na may magandang mangyayari sa kinabukasan. Dahil ang kalooban ng Diyos ay laging pinaka-the best para sa ating lahat. Kaya kung ma-realize na natin yan ngayon pa lang, hindi tayo matatakot na matay. Hindi talaga dapat katakutan yung kamatayan. Kasi sa ayaw natin sa gusto, darating din tayo dyan. Sabi nga nila, di ba, live as if you will die today. Ang hirap mag-joke, ang hirap yung i-convert, di ba? Yung sa mga mahirap din naman masyadong seryoso sa buhay. Oo naman. Pero kasama naman yun eh. Hindi rin naman natin. Wala na yan. Di ba? Pero hindi na rin naman natin may tatanggi. Darating din tayo sa mga kalungkutan. Pero wag natin kalimutan ako ngayon, na magsaya. nalulungkot ako ngayon eh. Sa totoo lang eh. Pero, bakit? Kasi may mga bagay-bagay na kasi mapalis malawak. kayo. Malawak yun. Kasi malawak. Malawak yun. Kasi palis ng crush mo, 'di ba? Palis ng crush mo eh, 'di ba? Hindi, alam mo, basta tuloy lang sa paglilingkod sa Panginoon. Lagi tayong mag-focus sa Diyos. Amen, amen. Ganun yun.
Kasi may mga bagay na pagka umaga sa attention mo, nagiging Diyos-Diyosan mo na. Yes. So, wag yun. Idolatry na. Yeah, kung laging nasa isip mo, yung magulang mo, Oo. Yung crush baby mo, nyo, di ba? yung trabaho mo, malawak kasi yan, Prince. Hindi lang yan dun sa romantic life. Oo, totoo. Sa trabaho mo, lagi mong iniisip yun. Yes. Yung pagkanta mo, Mm. or yung pagtugtog mo, pwede mo maging Diyos-Diyosan yun. Oo, kasi parang Yeah. ginagawa mo Kasi na lang. ginagawa mo siya Kasi para sa service. sarili mo. Oo. Yes. Di ba? Pwede yun. Napakatalino ng Diablo. Sa totoo lang, lalamunin ka niya nang hindi mo nalalaman. Kaya lagi tayong mag-focus sa Panginoon na kasi Marit, ang dami pwedeng maging Diyos-Diyosan eh. Yun, kasama na yun, sinasabi mong crush. Kung yun ang laging nasa isip mo, kaya yung iba napapariwaray dahil sa kung ano pinapahalaga nila. Pag may mas pinapahalagahan ka kaysa sa Panginoon, yun yung gagamitin ng Diablo para mapariwara ka. Yun, maging matapang tayo sa buhay na yun, isakripisyo natin ang mga bagay na yun na tinuturing nating mahalaga. So, Brother Kim, maraming salamat ulit ha. Kuya Kim. Sobrang seryoso ba namin? Okay, wala na yun. May salad pa ba? Ay, wala. Yan, sana nabusog ka ng mga pagkain. Oo. Ganda. Yan I-view mo nga yung simbahan. Review mo muna. At least Ganda. paano. Yan. Yan. Diyan ako Tapos view mo ulit kami. Balik sa kalokohan muna tayo. Balik na ulit kami sa kalokohan. Yo, okay, wala na yan. Doon talaga ako na-build yung ano ko, yung identity ko. Doon talaga. Diba? Pogi! Wala na yan. Diba? Sikat na to si Brother Kim. Very first vlog. Yes, very first vlog na. Together, namin ni Oo. Prinsipe. Ito yung kauna-unang vlog Ay, hindi na pa. matino. Bachelor pala yun. Matino. Yan. Matino na ba ito? Ewan ko, hindi So, na pa seryoso na. Medyo seryoso ka. matino. Oo. Naging matino na rin. Ba't Kahit ngayon mo lang ba paano. narinig yun? Yung mga Yun. words na yun? Na sinabi ko? Ngayon mo lang narinig? Hindi, ngayon lang kita nakita matino. Lanyat! Okay na sana. Mga tropa, thank you for watching this video. Palain kayo lahat ni Lord. Yan, paalam. Spread love. Galangin ang mga magulang, kaibigan, magmahal sa mga kapwa-tao dahil hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Live as if you'll die today. Bye-bye! Kuya Kim. Mga katropa, please subscribe Prince Vlog. Suportahan natin ang channel na ito na nagbibigay landas sa liwanag ng buhay.